Samantala, ramdam na sa Tropical Pacific ang El Nino conditions ayon sa Pag-asa. Sa monitoring ng ahensya, may 80% probability na raw na magkaroon ng full-blown El Nino na sa umpisa ng 2027. Pag-usapan natin yan kasama si Pag-asa Weather Specialist, John Manalo. Magandang tanghali sa iyo, John. Magandang tanghali rin, Miss Cheryl, at ganoon din sa ating mga taga-subaybay. Ano ang ibig sabihin ng El Nino conditions? Ibig sabihin ba nito magsasabay-sabay ang tag-ulan at El Nino? Yung, by the way, yung El Nino condition po, ito po ay nangyayari kapag yung ating dagat Pasipiko, yung central area nun at saka yung eastern area nun, malapit sa equator, ay mas mainit po kaysa normal. Ibig po sabihin nito ay yung evaporation ay mangyayari mainly sa gitna at silangang bahagi ng dagat Pasifiko, at yung evaporation nun ay mangyayari doon, and then yung ulan ay hindi po aabot sa atin dito sa Pilipinas. Kaya ang ibig sabihin po o yung general na impact nitong El Nino sa atin ay less rains at relatively mas mataas na temperatura. Pero mayroon pong tinatawag na reversal effect. Kapag start po ng hanging habagat at rainy season dito sa Pilipinas, particularly doon sa mga type 1 station, doon sa western part ng ating bansa, nagkakaroon po yan ng, ibig po sabihin ng reversal na effect ay imbis na mas less yung rainfall, may potential po na dahil sa El Nino, during June, July, August ay may potential ito na mas marami kaysa normal yung ulan na maranasan natin sa western section, mainly ng ating bansa. Ibig po sabihin nito, kahit na may El Nino, may mga lugar sa ating bansa na posibleng makaranas ng mas malalakas na pag-ulan. Pero in general, at the last quarter po ng taon ng 2026, taon ngayon, ay dito natin nakikita na magiging malaki o mas mararamdaman natin yung epekto ng El Nino na mas konti yung ulan at mas mainit. Pero mas malalakas yung bagyo. Yes po, tama po yan, Ms. Cheryl. No? Yung relationship naman po ng El Nino, o particularly yung ENSO. Yung ENSO po, by the way, yung term na kung saan ay yung ENSO, El Nino Southern Oscillation, may tatlong category po yan, yung El Nino, neutral, and La Nina condition. So kapag El Nino po, dahil po dun sa binanggit natin kanina na mainit yung Central and Eastern Pacific, yung formation po kasi ng bagyo, isa sa mga ingredient niyan kailangan ng updraft or yung movement ng hangin, yung binabanggit din po natin na evaporation. Kaya naman po, yung formation ng bagyo ay mas malayo sa Pilipinas, at dahil sa mas enhanced na evaporation o mas mataas na sea surface temperature, temperatura ng dagat, mas malalakas po na bagyo yung mga nagpo-form. Pero ang magiging parang pros naman nito when it comes to Philippines ay mas mababa yung chance niya na maglandfall, pero dahil malalakas po siya at during southwest monsoon, may potential naman po ito na magpalakas ng hanging habagat. So hintay po natin yan, nandyan yung posibilidad na ganito ang maranasan natin ngayong umiiral ang hanging habagat or rainy season. So ngayon, for now, kamusta po ang ating panahon? May binabantayan ba tayong posibleng sama ng panahon? Sa ngayon po ay wala po tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero itong hanging habagat po ay patuloy na nakakaapekto dito sa Ilocos Region. So yung mga probinsya natin doon, kasama po yung Babuyan Islands at Batanes. Ibig sabihin magiging maulap po yung ating kalangitan sa mga binanggit na lugar at may kataasan yung chance ng mga pag-ulan. Pero dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa ay mababa po yung chance ng mga pag-ulan, clear sky condition, pero posible pa rin naman po yung mga localized thunderstorms. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist John Manalo.